So, start na po ako. So, una po, before ko po ikwento yung naging journey ko po dito, is magpakilala po muna ako para sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin. So, once again, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, I'm Coach Encar Marquez, 25 years old, single, but not ready to mingle. Tawa dyan. Ayan. And, isa po akong empleyado po ng DTI. So, I'm the Senior Business Counselor po ng DTI Nueva Vizcaya. So, ang hawak ko po is nasa Business Development Services. Sa mga naging partners ko dyan, kilalang-kilala nila ako. So, ang mga activities ko po sa DTI is we conduct business registration services, nagkakandak po kami ng mga trainings, entrepreneurial, ganun. So, kung nakikita nyo po sa Facebook yung mga activities namin, so, yun po yung ginagawa ko. Pero, hindi po tayo magpo-focus dyan kasi nasa business side po ako ngayon. Hindi po ako nagsasalita ngayon dito bilang isang DTI employee, kundi bilang isang telepreneur po, isang member ng Telepreneur Corporation. So, start ko na pong ikwento yung naging journey ko po sa TPC. Journey na ba yun? Bilang isang DTI employee po, maayos naman po yung sahod ko, which is yun naman po yung I think pinapangarap po ng mga halos lahat, di ba? Lalo na po yung mga bagong graduate. So, nag-aaral tayo. 4 years, 5 years tayong nag-aaral para makakuha po tayo ng magandang trabaho. So, nakuha ko naman din po yun sa DTI. And I want to thank DTI kasi kung hindi po dahil sa DTI, hindi ko po makukuha or hindi po ma-open yung mind ko sa pagnenegosyo. Kasi di ba halos lahat naman po tayo pinalaki na mag-aral tayong mabuti para makakuha ng magandang trabaho. Wala pong nagturo sa atin na mag-aral tayo para magnegosyo, di ba? Halos sa ating mga Pilipino, hindi po ganun kataas yung tingin natin sa mga nagnenegosyo. Tama po ba? Magpo 4 years na po ako sa DTI. So, enjoy na enjoy ko din naman po yung trabaho ko dito and maganda din naman po yung sa salary ko. Kaya lang, hindi ko po makita yung sarili ko na successful na ako. Parang feeling ko may kulang pa din. Kasi, ikwento ko lang po nung nag-start po ako sa DTI, 2016 po yan, Negosyo Center Coordinator po ako sa Aritao. And then, nung 2017, naging business counselors po kami. And then, nung 2018, naging junior business counselor po ako. Promoted po ako sa provincial office. So, nandun po ako. And then, ngayon po, ako po yung senior business counselor po nila. And, sinasabi ko po ito para po maintindihan po ninyo na kahit pa paano, okay naman po ako sa trabaho ko. Bakit pa ako nagnenegosyo? Kasi yun nga po, feeling ko may kulang pa. Sa sarili ko, personally, nag-i-improve ako, di ba? Siyempre habang napo-promote ka po, tumataas yung salary mo. Okay po yun, maganda po yun. Pero, hindi ko po kasi nakikita yung sarili ko na gumagawa po ng change or pagbabago po sa buhay ng pamilya ko. Kasi ano lang naman kung fixed income ka po kasi, halos yung salary mo, enough lang para sa allowance mo or makakapagbigay ka man konti sa pamilya mo, konti lang yun. Parang kumbaga, instead na mabigyan mo sila ng magandang buhay, wala. Yung pangarap mo na mabigyan sila ng komportableng buhay, ganun. Yun yung hinahanap ko na gusto ko year by year sana, habang napopromote ako, ganyan, nag-i-improve din or nagla-level up din yung buhay ng pamilya ko. So, nag-iisip-isip po talaga ako. 2018 po yan, nag-iisip-isip ako. Ano kaya ang maganda kong gawin para mabilis kong makuha yung pangarap ko para sa pamilya ko? Diyan po ako nag-umpisa. So, ano ba, enough na ba tong sweldo ko? Kaya kong mag-ipon, pero hanggang kailan ako mag-iipon? Yun naman po yung iniisip ko So, magkano po ba yung kailangan nating ipunin kung ipon lang yung gagawin po natin? Kung makakapag-ipon ka man ng 2,000, 5,000, 2,000, 5,000 per month, computing po natin yon.
calculator. Kunwari, kaya mong mag-ipon ng 5,000 per month. Sa isang taon, ang may ipon mo lang 60,000. So, kung ang pangarap mo po is mabigyan ng magandang bahay po yung pamilya mo, enough po ba ito? 60,000? May magagawa bang bahay na ganito? 60,000? So, wala, diba? Ang kailangan mo po is milyon. So, hanggang kailan ako mag-iipon ng milyon? Kapag ka nagtatrabaho ka po, minsan yung ipon mo, napupunta lang din po sa bigay sa pamilya. O kaya, during December, syempre, inaasahan nila ikaw yung may trabaho, ikaw yung magbibigay ng regalo. Sino pong nakaka-relate dyan? Wave naman po kayo dyan. Ayan, dami daw nakaka-relate, oh. So, ganun po yung naging buhay ko. 4 years po akong employed at ang nangyari lang po sa salary ko, yung sa naipon ko, kunwari nagtrabaho po ako ng January to December. Yung naipon ko lang po ng December, napunta lang din po sa regalo and then pagdating agad ng next year ulit, back to zero na naman. So, parang cycle lang siya na ganun. Mag-iipon ka, magagasto mo lang din, ipon ka, magagasto mo lang din. So, walang pagbabago. Kaya sabi ko, ano kayang maganda kong gawin? Gusto kong magnegosyo kasi yun yung tinuturo namin eh. Kung gusto mong umangat yung buhay mo, sabi po namin sa DTI, ang pera po talaga kasi is nasa negosyo. Kaya lang, iniisip ko, ano naman ba yung magandang negosyo na pwede sa akin na nagtatrabaho? Ang nagtatrabaho ko 8 to 5. 8 a.m. to 5 p.m. So, sa tingin mo ba may oras ka pa? Actually po, isa po akong employed. And every Saturday po, I'm taking up my master's din po kasi 8 to 5 din po yun. Kaya, pag Saturday, nasa school din tayo. So, sa tingin ninyo, ano ba yung magandang inegosyo sa ganun? Kasi ang hirap naman po kung yung negosyo mo, ipagkakatiwala mo po sa ibang tao, di ba? Dapat hands-on ka pa din po sa negosyo mo. Kaya, yun. Na pag-isip-isip ko lang. And then by 2018, nakikita ko na yung post ng upline ko, si Sheena. Hi, mahal! So, una pong nakita kong post niya, yung encashment niya, 40K po yata yon. Sabi ko, congrats. Pero hindi ko naman alam kung ano yun. Basta alam ko may racket siya or may negosyo siya. Pero hindi pa ako interested by that time. Basta nakita ko lang, congrats, sabi ko. Pero ako, nag-iisip na din ako, ano ba magandang negosyo? Ganon. And then, the next month, meron na naman akong nakitang check-in niya, 80K yun. Sabi ko, wala nang patumpik-tumpik pa. Uy, mahal, sali mo na ako dyan. Hindi ko pa naiintindihan yung negosyo, basta alam ko loading business yung negosyo niya. So, alam ko maglo-load ako. So, nag-start po ako actually na wala masyadong kaalam-alam sa negosyo. Basta sinabi ko sa kanya, oy, basta legit yan na. Sabi niya naman, oo, taga-DTI tayo, dapat legit yan. So, yun, si Sheena talaga yung nagpasok po sa akin dito. At ang alam ko lang po talaga maglo-load ako. Yung hindi ko na iniisip kung mag-click ba yun sa akin or hindi. Kasi iniisip ko, kung loading business, sino ba mga lo-loadan ko? Halos silang lahat sa office nakaplan. And then dito sa boarding, may kanya-kanya din na din silang mga loading business. Sabi ko, kung wala man akong mabebentahan ng load, edi ang customer ko na lang yung sarili ko. So, dun po ako nag-umpisa. Basta positive lang. Gusto kong mag-join. Gusto kong itry. Yun muna. So, nag-avail po ako sa kanya March 5. Na-encode po ako. 2998 po yung kinuha ko. Plus 2,000 or 1,000 ba yun? O, 2998 plus 1,000 po na load. Bale, 3,998 po yung pinuhunan ko dito. Dun po ako nag-umpisa. Tapos, yun, naglo-load lang ako. And then sabi ko, parang maliit naman yung kita sa load. Liit-liit naman yata ng kita sa load. Nasa 2, nasa 3, ganyan lang siya sa isang araw. Paano ko makakaipon nito? And then tinanong ko siya, paano mo ginagawa yung cheque mo? Mag-post ka lang, mahal. Sabi niya, mangopya ka sa wall ko. Di, yes, apply. Yes, apply. Sabi ko naman sa kanya. Di, yun nga, trinay ko na pong mag-post. Anyway po, before po ako naging tipician, hindi po ako active sa Facebook. Ang pinopost ko lang po dati sa Facebook is mga activities namin sa office. Pero yung daily na nagpo-post, nag-share, hindi po ako ganun ka-active. So, yun, inumpisahan kong mag-post, mag-promote po ng negosyo po, ng TPC. Nagka-copy-paste lang po ako dun sa mga pinopost ng upline ko kasi syempre, hindi ko pa naman alam. Copy-paste lang yung ginagawa ko. So, every morning, nagpo-post ako 3 to 5 posts and then pagka-uwi ko po ng office, post ulit.
And then, minomonitor ko na po yung messenger ko kung may mga inquiries, ganun po. And then, first post ko po kasi, first day ko po ng pagpo-post, ang daming naghaw. Actually, hindi ko po alam paano sagutin na naman yon. Kaya, nung madami nang naghahaw, uy, mahal, ang daming naghahaw, sabi ko. So, sinendan ako ng upline ko ng isasagot ko. So, kinopy-paste ko lang yung sinagot ko. And then, napag-isip-isip ko, uy, dapat aralin ko na din ito kasi nakakahiya naman na lahat na lang ng queries, lahat ng questions tinatanong ko sa upline ko. So, yun. Yung first day ko na yun, ang dami na po kasing naghaw, inaisip ko, aralin na din po yung negosyo. So, inunti-unti ko yun. Binasa ko. Kasi dati, nung una niyang sinensak, hindi ko pa yung binasa eh. So, nung ang dami nang nagtatanong, ang dami nang naghahaw, yun na, inaral ko na din yung negosyo. Paano to? Paano to? Paano to? Siyempre, sa una, hindi mo pa po siya ganun maintindihan. Kasi sa pagbabasa lang, hindi mo pa po siya maintindihan eh. So, mas naintindihan ko po yung negosyo habang ginagawa ko po siya. I think 1 month bago ko po na-absorb kung ano po talaga yung system ng negosyo. Basta araw-araw lang po nagbabasa ako. Kung may ma-encounter akong bagong bagay, encounter akong mga bagong words or bagong problema, ganyan, tinatanong ko sa upline ko, o paano to, anong gagawin dito? Kaya day by day, sa tingin ko, nag-grow po ako sa negosyo na to. Inaaral ko din po siya actually. So, nung naaral ko na po yung negosyo, naaral ko na po yung 8 ways of earning niya, ang ginawa ko na po is, nag-strategize na po ako. Nag-strategize na po ako kung ano yung gagawin. Kasi kung naintindihan mo na po yung 8 ways of earning, alam mo kung saan ka kikita ng malaki. So, dun ko po naintindihan kung saan siya kumita ng malaki. Kung bakit ganun kalaki yung naging check ng upline ko. Siyempre, nainggit ako eh. So, gusto ko din yon. So, yung inggit na yon, ginamit ko po yon para maging motivation ko para mag-succeed po dito sa negosyo na to. So, una lang inggit-inggit. Gustong-gusto ko nga pong nakakita ng mga post po sa Facebook na encashment. Uy, sina Coach Lani, nakikita ko na po yan dati. Sobra po akong nai-inspire kapag meron po silang congratulations. Hala, sana ako din. Gusto ko din ng ganun. So, first week po ng pagpo-promote ko, madami pong naging interested sa negosyo. Kaya, sabi ng upline ko, uy, mahal, mukhang malakas ka, sabi niya sa akin. So, dun niya po pinasok or dun niya na po inintroduce sa akin yung multiple accounts. Sabi ko wow, multiple account, nag-invest lang ako ng 2,998, tapos may load pa, tapos magmo-multiple accounts pa ako. So, by that time, hindi ko pa po naiintindihan yon yung multiple account. Kasi yung multiple account, mag-a-add ka eh. So, panibagong bayad yon. So, sabi ko, hindi kaya ako pineperahan nito. So, ganun. Ganun po talaga yung mafe-feel mo eh. And then, yung pinanood niya sa akin yung video, okay, oo nga, magta-times 2, magta-times 3 yung kita mo, pero maglalabas ka ulit ng pera. Andun pa rin yung doubt. Pero dahil syempre gusto mong ma-duplicate yung upline mo, gusto mong kitain yung kinikita din nila, syempre gusto mong may mabago sa buhay mo eh. Yes, upline agad yung sagot natin doon. So, nag-add ako. Sabi niya, mag-add ako. Ilan? 7 accounts dapat. So, yun nga po, ginawa ko kung ano yung sinabi niya. So, nag-add account ako. Bago ako nagpasok ng mga dealers ko, which is sobrang pasalamat ko naman na ginawa ko yun kahit na naglabas ulit ako ng additional capital. Kasi, kitang-kita naman na yung resulta ngayon. Sa una po kasi, feeling mo, labas ka lang ng labas ng pera. Feeling mo, walang nangyayari. Pero later on po talaga, dun mo makikita at papasalamatan mo na lang yung upline mo na sinunod mo siya. So, yun po. Nag-start po ako March 5. Dun po ako na-enroll. Pero syempre, nag-start po akong mag-promote noong March 6. Basta March 5-6, 2019. Last year lang po yun. And then, by the end of March, before po matapos yung March, na-build ko na po yung 7 accounts ko. Inunti-unti ko po yung hindi po biglaan. Kasi, syempre, hirap pa naman po ng buhay po natin, di ba? So, wala pa po tayong 21,000 instant na pampuhunan. So, unti-unti lang po. Yung technique po na ito, naituro ko na din po sa mga downlines natin, sa mga dealers natin. So, thank you po kasi ginawa nyo po yun. And, yun nga po, yung kung
saan po nanggaling nung pinang-add accounts ko, baka po tatanungin ninyo. Aside po of course dun sa ipon ko, konting ipon. Sorry, nabubulol po. Konting ipon. Galing po yung capital na yon sa mga kinita ko po through activation. Kasi po, dami nating ways of earning sa TPC eh. So, yung sa activation, ipunin mo po yun. Ang maganda po na practice po pala sa pagnenegosyo, kapag kumita ka, huwag mo po ibili agad ng gusto mo. Huwag mo pong ibili agad ng bagong damit, huwag mong ipanlibre agad. Ang gamitin mo po, ipandagdag mo yun sa puhunan mo para mas lumaki pa po siya. So, by the end of March, kakatrabaho ko po pag-a-activate, pagpapasok ng mga dealers, nabuo ko na po yung 7 accounts ko. And then, by April, dun na po, kahit papaano, nakapag-encash na din po ako. So, first na encashment ko po is 18K. Hindi ko po yun na-i-cheque. Hindi ko po yun na-i-cheque kasi pinasok ko po siya diretso po sa bank account ko. And then, April, nakapag-cheque po ako ng ganyan. Nakapag-encash po ako ng 18. And then, by July po, first week ng July, nakapag-encash po ulit ako by simply doing TPC po. Ang ginagawa po dito sa TPC, para sa hindi po nakakaalam, is power of posting lang po yan. Hindi po ako yung tipo ng tao na nag-i-invite na, uy, halika, sali ka dito sa amin. O kaya nag-PPM sa messenger na, uy, ito po yung negosyo namin. Ganyan, hindi po ako ganon. So, ang ginagawa ko lang po, power of posting. Post sa umaga, post sa gabi, and then monitor kung sino po yung mga interested or kung sino po yung mga na-attract dun sa post ko. Hi, Ma'am Keys! Copy-paste upline. Yeah, duplicate your upline. Nasaan na ba ako? So, yun po yung ginagawa natin. So, by July, nakapag-encash po ako. That's my second encashment. 30K po yan. Bakit 30K lang yung in-encash ko? Kasi po, kailangan ko po, bakit po ako nag-encash ng 30? Kasi kailangan ko po pang mobile stockist ko. Actually, wala po sa plano yung ganun eh. Yung maging stockist ka. In just a short period of time, naging stockist po ako. 200K investment po yan. Bale, yung 200K po na yan is, syempre, galing na naman po sa kinita po natin sa TPC. And then, yung iba po dyan actually, yung 50K po dyan is hiniram ko. Which is, yung 50K na yan, syempre, nung nag-earn na naman ako, 1 month lang po nabayaran ko po yan agad after ko pong mag-MS. So, 200K, kaya sinasabi ko po, katas TPC po yung 200K. Kasi yung pinambayad ko po dun sa inutang ko na 50K na yon is katas TPC lang din po. So, saan na ba ako? March, nag-start ako 2998. Before matapos ang March, natapos ko po yung 7 heads ko, which is 21K. By April, nakapag-encash po ako ng 18K. July, 30K, which is naging mobile stockist na din po ako, 200K investment. By November po yata yon, nakapag-encash pa po ulit ako ng 70K. So, ibawas mo na po dyan yung 50K na pinambayad ko. Nakapag-encash pa po ako ng 70K. So, kaya ko po sinasabi kanina na wala naman sa plano yung pagiging mobile stockist ko. Kasi ang gusto ko lang mag-earn. Gusto ko lang kumita. Which is, kumikita naman na po ako as dealer, di ba? Kaya lang po ako na engganyo na mag-mobile stockist kasi po, lumalaki na po yung team. Ang dami-dami na po nung team. At, yun nga, nakikisuyo sa akin, di ba? Sasend nila sa akin yung mga payment nila sa load. Dumadaan lang sa akin yon. Wala po akong kinikita doon. Nung dealer pa lang ako. So, sabi ng upline ko, uy, mahal, ang lakas-lakas na ng team mo. Ang laki na ng load sales ninyo. Mag-mobile stockist ka na kasi sayang naman yung income mo. Sabi niya sa akin, syempre, masunurin tayo. Yes, upline na naman tayo dyan. So, pinush ko po mag-mobile stockist by that time. Then, ngayon naman po, kasi yung city stockist na naman, wala na naman po yun sa plano ko. Kaya lang, yung team na naman po natin, sobrang powerful, sobrang lalakas, sobrang sisipag, sobrang bibilis, sobrang yayaman na din ng mga bago. Hello, coaches! Ayan, kaya po yun na-push po ako actually na maging city stockist. So, thank you po sa mga dealers na nag-push sa akin. Thank you po sa mga mentors na nag-push po sa akin para maging city stockist. So, ang city stockist po is 1 million investment, which is naging CS na po tayo.
last May 18. Kailan? Last week lang po tayo naging City Stockies. At yun nga po, tinitignan ko po yung load sales ko kanina before po tayo mag-live. Naka 2 million na po ako as City Stockies lang po yun ha. 2 million load sales in just 2 weeks. So, wow! Hi Lorraine! So, yun po yung naging TPC journey ko in just 1 year. So, yung inaakala ko dati na mag-isa ko lang sa negosyo ko, and then, umpisahan ko lang po siyang i-share. Maganda po pala kapag sineshare mo po kasi yung negosyo. Kasi kapag ka mag-isa ka lang, syempre, sinong dadamay sa'yo? Kapag ka nadadown ka, sinong magpapalakas sa'yo? Diba? Kundi yung mga members mo. And then, in just 1 year po, ito po yung good news ko po sa inyo. Kaya po tayo na pa-live. 1,000 members na tayo. Alam nyo po, sa totoo lang, coaches, nung ina-explain po sa akin yung 7 heads, diba sabi doon, 40 dealers in just 1 year. Sabi niya sa akin. So, 40 dealers, magkano yung kikitain mo doon? 48K. Lalabas mo, 21. So, kung makahanap lang ako ng 40 na dealers, okay na ako doon. At least, bawing-bawi ko na yung income ko. Pero guys, ang binigay po sa atin ni Lord, hindi lang 40. Hindi lang po 40, hindi lang po times 2 ng 40, hindi lang po times 3. Kasi in just 1 year, 1,000 na po tayo. And congratulations po sa mga magagaling po pong dealers. Gusto ko pong sabihin ito sa inyo guys, hindi po ako lang yung nagtrabaho sa 1,000 na yan. Yun po yung maganda po kasi sa networking, kasi tulungan po dito eh. Kung sa ibang negosyo, 'di ba, halos kinaka-copyright pa nila yung mga recipe nila o kaya ayaw nilang ipakopya eh. Kapag ka nga may nangopya sa negosyo nila, nagdedemandahan pa sila. Dito po sa TPC, masaya po tayo pag may nangongopya sa atin. Kaya dito ko po nakikita talaga yung essence ng tulungan. Ang sarap po kayang magtrabaho kapag lahat ay nagtutulungan. Nagiging madali po lahat. Yung income ko po na halos ngayon is, nakita nyo po ba sa mga nakakita yung encashment ko? Last March po, before nag-ECQ, nakapag-encash po tayo ng 100K. And then during ECQ, kailan po ba ako nag-encash ng 200K? Last second week lang po ng May. So more or less mahigit 1 month lang po yan. Nakapag-generate po tayo ng 200,000 commission. Which is, wow, kaya pala, kahit na nasa gitna tayo ng crisis, meron palang mga ganitong opportunities na pwede tayong kumita. And then, yung pinakamalaking achievement ko po talaga, which is yun yung nakakaiyak, sobra. Nung pagkatanggap ko po ng cheque, sinend ko agad kay Sheena eh. And then, yung sabi ko sa kanya, mahal, tas umiiyak ako. Yung emoji na crying, yun po yung sinend ko sa kanya. Sabi niya, mahal, bakit? Nagsinend ko sa kanya yung cheque. Alam niyo ba, pati siya umiiyak. Kasi, grabe, iba po yung joy kapag nakikita mo na po yung fruit ng mga pinaghirapan mo. So, yung hirap po dito sa TPC is enjoyable po siya, kaya hindi mo po actually mararamdaman na mahirap. So, yun po yung naging journey ko. Sana nasundan niyo po, So, from dealer to 998 lang po. So, nag-umpisa din po ako sa wala. So, hindi din po ako kagaya ng iniisip na iba na sikat. Hindi po ako sikat. Hindi nga po ako active sa Facebook eh. Wala po akong kakilala. So, nung sumali po ako, ang nasa akin lang po talaga, ang baon ko lang po talaga is yung pangarap ko at gusto ko tong gawin. Kasi may pangarap ako na gustong abutin. May pangarap ako para sa pamilya ko, pangarap ko para sa sarili ko. So, yun lang po talaga yung nagpupush sa akin nung una. Okay pa po kayo dyan? Guys, thank you Ayan, so, gusto ko naman pong i-share sa inyo, na sabi ko na po kanina yung konting tip, tsaka kung ano po yung mga pinagdaanan natin sa TPC. Anyway po pala, dito sa TPC, madami din po kami pinagdaan ng mga hardships. So, hindi po, baka po iniisip ng iba, dali-daling kumita, cellphone lang dyan. Hindi po. Kasi po, ang binibigay at nilalaan po namin dito is yung time and effort po namin. Hindi naman po siguro namin mararating ito kung hindi po namin talaga pinagbuhusan ng oras.
At saka syempre patience din kasi dumadami na po yung dealers natin. O mayat maya may mga nagte-text sa'yo, mayat maya ang daming mga nag-i-inquire. So ang kailangan mo po patience. And then dito mo po may encounter yung mga makukulit na dealers. Yung tipong kakatanong pa lang nila kanina, tatanungin ulit nila sa'yo. Kasi hindi nila inaaral yung negosyo. Hindi po nila inaaral yung negosyo, hindi po nila sinasa puso. Kaya pag may tanong yung dealer nila o kaya yung mga prospect nila, bato agad kay apply. So, kapag ikaw po yung apply, tiyagaan mo lang din po yun. So, kahit na medyo naiinis ka na minsan, sagutin mo lang din po sila ng maayos. Hello, coaches! So, gusto ko na pong i-share kung ano po yung mga naging characteristics ko po or naging behavior during my journey po sa TPC. 1 year journey in TPC. So, simple lang po yan. Kung tatanungin niyo ako, ano ba yung mga naging ugali mo? So, ang sagot ko lang po dyan, coaches, is simple lang. Ano pong pangalan ng team natin? Ha? Ano pong pangalan ng team natin? Ito na po yung secret ko, guys, ha. Ewan ko kung secret, pero I'm sure lahat naman po tayo. Gusto ko lang po i-emphasize to. Anong pangalan ng team natin? Yes, ganado. So, ang naging secret ko lang din po dito, actually, is ganado. Ang unang letra po ng ganado is letter G, which is for me, ang ibig sabihin po niyan is, dapat maging God-centered po tayo. Ang number 1 po dapat na partner natin is si God. Kasi yung 1,000 members, hindi ko na nga po alam saan nanggagaling yan eh. Yung mga pumasok sa akin na dealers, hindi pa naman ako kapanipaniwala dati. Alam nyo po, si God po yung nag-work dyan. So, everyday, before po ako nag-umpisa, and then everyday, habang ginagawa ko po yung negosyo, lapit po agad ako kay God. Sabi ko, God, sa'yo ko na po sinusurrender tong negosyo ko na to. Please bless me so I can bless others. Ganun, ikaw na po ang magdala ng mga dealers dito po sa team ko na to para may makasama po ako na mag-bless din po sa iba. So, yun po lagi yung prayers ko. And then, si God na po yung kusang nagdadala ng mga tao po sa akin. Maganda po! So, yan po yung number 1. Dapat maging God-centered po tayo. At lahat po ng ginagawa po kasi natin dapat, inaalay po natin sa Panginoon. So, meron akong kodigo, guys, kasi syempre ayaw kong ma-miss out po ito. In everything that you do, do all for the glory of God. Habang ginagawa mo po yung negosyo, huwag ka pong manglalamang. Hindi porke ikaw yung upline, o hahayaan mo na yung mga downlines mo. Huwag mo dapat pinagkakakitaan masyado yung mga downlines mo. Bagkus turuan mo po silang kumita. So, dapat maging God-fearing ka, God-centered ka. Lahat ng ginagawa mo, do all for the glory of God. Isipin mo, kung manlamang ka ba, mag-glorify mo ba si God? Diba hindi? So, dapat ang gawin mo is just the best thing para kay God. And you can glorify God by helping others. And second naman po dito is, anong letter? A. Ang A po para sa akin is action. Hindi po sumali ka lang, wala ka nang ginawa, hindi ka po talaga kikita dyan. Nasa Diyos ang awa, nasa tao pa rin po ang gawa. Kahit na binibigyan ka naman po ng Panginoon ng mga dealers, kung hindi mo naman po ginagawa yung negosyo, sa tingin mo ba mapapalago mo po yan? Hindi, di ba? So, importante po dito is you take action. Anong mga gagawin mo? Aralin mo yung negosyo para alam mo kung paano siya i-share. Alam mo kung paano siya gawin. Next, letter N. Ang N po para sa akin, ang ibig niyang sabihin is, you should have a nurturing heart. When we say nurturing heart, matulungin. Kung nag-aalok ka po, ino-offer mo yung negosyo para lang kumita ka, sinasabi ko po sa'yo, mahihirapan ka pong mag-close deal niyan. Pero kung ino-offer mo po yung negosyo with the intention na tulungan po siya, tulungan siyang magkaroon ng extra income, tulungan siyang maabot yung mga pangarap niya, o kaya tulungan din siyang maka-discount sa load gastos niya araw-araw, believe me, madali na lang pong mag-close deal. Siyempre, madami naman tayong mga kaibigan, di ba? At lahat tayo may problema, di ba? Problema pera. Yan. So, you should have a nurturing heart. And next po, you should have a positive attitude. When we say positive attitude,
dapat maganda po lagi yung attitude mo. Hindi porke mas bata sa'yo o kaya walang pinag-aralan yung upline mo, ganyan, o kaya mas mataas yung pinag-aralan mo, mas mataas yung rank mo kesa sa upline mo, hindi mo na siya pakikinggan. Pakinggan mo pa rin siya, and you should always respect him or her. Dapat ganun po yung attitude natin. Hindi porke sa tingin mo mas magaling ka kesa sa upline mo, hindi mo na siya pinakikinggan o kaya lumilipat ka sa ibang upline. Eh siya nga yung nag-offer sa'yo, di ba? Kaya dapat nire-respeto pa din po natin yun. We should always have that gandang attitude na yan. So ano pa ba yung sinabi ko dito? Ayan. So nasaan na tayo? Letter D. Isa pa po ito na ingredient na dapat meron po sa atin. Dedication. When we say dedication, you should dedicate yourself, your time and effort. Hindi po lalago yung negosyo mo kung hindi mo po i-dedicate yung oras mo. So, sinong gagawa niyan kung hindi ikaw, di ba? So, kung gusto mong kumita kagaya ng upline mo, trabahuhin mo din. Huwag mo pong iasa lahat kay upline mo. Kasi si upline mo, madami na din pong downlines yan, hindi lang po ikaw. Madami din pong pinagkakaabalahan yan. Anyway, halos lahat po tayo dito, part-timers, di ba? Mangilan-ngilan lang po yung full-time po talaga. So, kung ikaw, nagnenegosyo ka, gusto mong maging successful din dito, trabahuhin mo din. Put your effort, put your time. Huwag mo pong sabihin na, upline, ikaw nang bahala dito kasi wala akong time, busy ako. O, paano pag sinabi kong busy din ako? Kaya, importante po, aralin po natin yan. And then, next po is, anong last letter natin? Ganado. Dapat, meron po tayong open mind. When we say open mind, dapat, maintindihan po natin na sa negosyo, hindi po lahat ups. Meron pa rin pong mga downtime yan. So, kapag ka parang kagaya kahapon, nag-system maintenance si TPC. Nag-system maintenance si TPC, ang dami nang nagreklamo. Baka mamaya, konting maintenance lang dyan. Tumigil ka na, o kaya sabihin mo, scam yan. Wala pong perfect na system. Baka sabihin nyo, mas maganda yung system na ganito. Believe me, lahat po ng sistema may problema. Nagkakaroon po ng imperfections. Tao nga, di ba? Hindi naman tayo perfect. Maski tayo mismo na may mga isip, nagkakamali pa rin tayo. How much more doon sa system? So, wag po nating sisihin yon. So, dapat we should understand na meron pa rin mga imperfections yung system natin. At, yan, dapat wag po tayong sumuko. We should have that open mind. So, open mind comes, dapat kaya po nating intindihin po lahat. Ano po, hindi po yung konting glitches lang ng system suko na po tayo agad. Tama, wag pong sumuko agad. Sayang yung 2998. Oo nga, tama naman. Kasi, yung 2998 na yun, hindi naman na yun sa atin nang galing di ba? Di kung nag-invest ka ng 2998, tapos konting aberya lang tumigil ka na. O sinong nalugi? Ikaw. So, dapat tuloy-tuloy lang po tayo, ha? So, yan po yung ibig sabihin sa akin. At dapat, pinoposes po natin. So, maalala nyo pa po ba kung ano yung sinabi ko po sa ganado? Ayun. So, i-review lang po natin, ha? Ayan. So, ang important na character traits po na dapat i-possess po natin bilang mga networkers, bilang mga nagnenegosyo, ito po. Nababasa nyo ba? Ayan. So, reviewin lang po natin. Una, dapat God-centered po tayo. Next, we should take action. And then, we should have a nurturing heart, a positive attitude, dedication, and open mind. So, kaya proud na proud po akong ganado. Dati, team lang po yung binubuo ko. Pero ngayon, may mga sub-teams na tayo. At ngayon, masasabi ko na, isang malaking pamilya na po tayo. And congratulations sa ating lahat, mga Team Ganado. So, ito pong ginawa ko po na acronym na ito is hindi lang po applicable sa team. So, kahit naman po anong negosyo, kailangan po talaga natin ito. Tama ba? So, yan po. Sana may natutunan po kayo sa konting sharing ko. So, kung may pangarap po kayo at nais pong gawin, you should
ganado. At syempre, kapag ginagawa nyo na po yan, you should be ganado. So, thank you so much po for your time. I hope nag-enjoy po kayo and learned a lot. Thank you, coaches. Till next time. God bless. Praise God to God be the glory po.